Samantala ay nagpahayag naman ng Beijing na winasak ng Indonesia ang 41-impound na sasakyang pandagat kabilang dito ang isang patrol Chinese boat. Ay sinabi pa nito na mula sa kanilang babala na kahit ang mga barko ng Estados Unidos ay hindi rin ito palalampasin. O, tama mga utol. Kumbaga, sa lahat na, no? Walang pinipili. Kapag kayo'y illegal na pumasok sa aming teritoryo o lalong-lalo na pag kayo ng isda, yan ang gagawin namin sa inyo. Okay? Pag illegal. Okay? So, tama lamang Kasi tayo, hinahayaan natin Kaya na, kumbaga tawag doon, namimihasa itong mga Chinese na to. So, ginagawa talaga ng Indonesia yan sa kanila. And to check mga utol, eto, isa sa mga nabasa ko, no? Mula sa Wall Street Journal, no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Palagay ko isa to sa magagandang dapat o pwedeng gawin ng Pilipinas sa mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea, particular yung mga illegal fishing boats nila. Okay, o kahit yung mga Chinese Maritime Militia. Okay mga utol, para na rin tumigil yung mga kalokohang ginagawa ng mga ito dyan sa ating mga katubigan o sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ano nga ba ito? Ayan mga utol, barko ng China pinapasabog. China, naghihirap na nga ba? Bakit nga ba pinapasabog? Sino ang nagpapasabog? Yan ang ating aalamin mula kay Wellbiz PH. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na mga utol. Barko ng China pinapasabog lang sa ibang bansa at ekonomiya nito ay nakakaranas na ng matinding problema. Yan ang ating tatalakayin kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Napasabog. Matindi ang nangyaring pagpapawasak at pagpapasabog ng bansang Indonesia ng mga sasakyang pandagat na mula sa iba't ibang mga bansa na sinasabing illegal na nangingisda sa katubigan ng mismong Indonesia. Gaya ng naunang ulat, ang Indonesia sa ilalim ng administrasyon nito ay naglunsad ng mahigpit na pagsugpo sa illegal na pangingisda sa karagatan ng Indonesia na niya ay nagiging sanhi ng pagkalugi ng kanilang bansa sa mahigit $20 milyong. Grabe. Nagresulta naman ito sa isang serya ng pagpapalubog ng mga barko ng iba't ibang mga bansa mula sa mga kalapit na bansa na bahagi ng inilalarawan ng administrasyon bilang shock strategy therapy. At isa nga sa mga nasampulan ay ang isang barkong pangisda ng China na pinalubog nito lamang mga nakarang taon. Pagkatapos nga nito, ang pamamahala sa mga tensyon sa Beijing ay patuloy na isang issue tulad ng ipinapakita sa isang insidente kung saan sinusubukan ng isang barko ng Chinese Coast Guard na harangin ang pagtugis ng Indonesia sa isang bangka nito. Ayan mga utol, no? Dapat gawin natin yan dito no? Kasi ganon din naman halos yung ginagawa nila. And at the same time, ang kagandahan dito, tayo'y nasa tama. Pero ang mandato nga po ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay maximum tolerance. Kumbaga hayaan sila sa kanilang mga ginagawa. Pero mga utol, sa Indonesia talaga ay hinuhuli nila. Kinukulong yung mga illegal fishing vessels na nagmula sa China o kahit ano pa mang bansa. Pero dito sa atin ay nahahayaan natin yon dahil ito'y pinoprotektahan ng China Coast Guard, di ba? Kung natatandaan ninyo nakaraan, di ba, yung umalis yung mga Chinese Maritime Militia doon sa isang part ng ating katubigan sa West Philippine Sea, ay winasak at inubos nila yung mga corals doon. Di ba? Winawalang ya talaga nila tayo. Mga utol, check muna natin etong isang kung bakit nila pinapasabog yung mga illegal fishing boats na nahuhuli nila. Okay, eto mula sa Quartz, Mula sa Quartz, Indonesia confirms that it shot at criminal Chinese fishing boats near its Natuna Island. So malamang itong Natuna Islands teritoryo ng Indonesia kung saan nangingisda ng illegal itong mga Chinese na ito. Okay mga utol? Indonesia has been signaling for the past few years that it will be more vigorously defending its maritime resources. It loses billions of dollars every year to illegal fishing. O sino ba naman ang hindi magagalit? Tayo rin mga utol, tayo mismo, biktima niyan. Yung mga mangingisda natin ay hindi makapangista dyan sa ating mga teritoryo na yan dahil napapalibutan niya ng mga Chinese Maritime Militia at ng China Coast Guard.
kawawa yung ating mga mangingisda. This weekend, tension flared over an operation conducted on Friday against Chinese fishing vessels operating within the exclusive economic zone of Indonesia's Natuna Island. So ganun talaga sila kawalang-ya, 'di ba mga utol? According to China, several Indonesian Navy ship opened fired on Chinese fishing vessel, injuring a Chinese fisherman and what it called a traditional Chinese fishing ground. Oh. Dito isipin mo, para sa kanila traditional Chinese fishing ground, kumbaga hindi sila dapat hinaharang doon. Parang may karapatan talaga sila. Ganun talaga yung pag-uutak na meron sila mga utol. Pero para lang ipakita sa inyo na talagang binibira ng Indonesia yung mga illegal fishing boats. Okay? Indonesia's Navy confirmed the incident, but it said nobody was harmed and that a China flag vessel was detained. Okay? So hinuli nila mga utol. So palagay ko tama lamang yung ginagawang aksyon ng Indonesia. Kasi kung nasa tama naman sila, yung teritoryo naman nila yun, kumbaga karapatan namin to. O kung ayaw nyo mangyari yan, huwag kayo dito. Parang ganon. So napakabigat ng mensahe na binibitawan na pinapakita o pinapamalas o pinaparating ng Indonesian government doon sa mga Chinese illegal fishing vessels. Okay? So ano masasabi nyo dyan mga utol? Tuloy na muna natin. Palagay nyo ba pwede natin gawin sa Pilipinas? Tuloy na natin to. Dahil sa illegal na pangingisda na nagudyok ng galit ng Jakarta. Ayon naman kay Maritime and Fishery Minister, ang kanilang bansa ay nagpapalubog ng halos 10 barko mula Malaysia at 13 naman mula sa bansang Vietnam. Ang mga ito ay nahuling nangingisda ng illegal sa karagatan ng kanilang bansa. Ang mga barko ay pinasabog sa 7 mga magkakaibang mga lokasyon sa buong bansa ng Indonesia. Bagaman tinanggihan nito ang pag-angkin ng isa sa mga barkong lumubog ay mula sa China. Samantala ay nagpahayag naman ng Beijing na winasak ng Indonesia ang 41 impound na sasakyang pandagat kabilang dito ang isang patrol Chinese boat. Kaya naman ang pinakamalaking archipelago na bansa sa buong mundo ay nagsikap na ihintong mga illegal na pangingisda sa mga karagatan ng Indonesia. Binigyang diin naman ng Jakarta ng mga sasakyang pandagat na mula sa ibang mga bansa ay tinuturing na patas sa ilalim ng mga batas ng Indonesia na kung saan ay sinabi pa nito na mula sa kanilang babala na kahit ang mga barko ng Estados Unidos ay hindi rin ito palalampasin. Tama mga utol. Kumbaga, lahat na no, walang pinipili. Kapag kayo'y illegal na pumasok sa aming teritoryo o lalong-lalo na kapag kayo ng isda, yan ang gagawin namin sa inyo. Okay? Pag illegal. Okay? So, tama lamang Kasi tayo, hinahayaan natin Kaya na, kumbaga tawag doon, namimihasa itong mga Chinese na to. So, ginagawa talaga ng Indonesia yan sa kanila. And to check mga utol, ito, isa sa mga nabasa ko, no? Mula sa Wall Street Journal, no? Indonesia blows up 23 foreign fishing boats to send a message. Okay? So, hindi lamang 23 na pinapasabog ng Indonesia, mga utol, para lamang sa inyong kaalaman. Marami na po. Okay? Pero itong mensahe na ito ay napakalinaw. No? Indonesia destroyed 23 foreign fishing boats on Tuesday as a worsening relation over the disputed South China Sea drive countries to take tougher action to defend their maritime sovereignty. Okay? Hindi na pinabasa yung ano. Pero sa madalit sabi, gusto ko lang ipakita na totoong ginagawa ng Indonesia yan sa mga nahuhuli nilang illegal na nangingisda sa kanilang mga teritoryo. At palagay ko ay maari natin gawin din sa Pilipinas. Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang. Tuloy na natin to. Kung mahuhuling magsasagawa ng mga illegal na aksyon sa katubigan ng kanilang bansa. Di ba? Sinabi pa ng Indonesia na naghihintay pa rin sila ng tugon mula sa Beijing kaugnay sa nasabing insidente. Sa kabuuan ay umabot na sa 174 ng mga bangkang pangisda ang pinalubog ng bansang Indonesia. Grabe. Diba? Habang ang iba naman ay maaaring palubugin kasunod ng mga pagdedesisyon ng korte. At tulad ng naunang ulat noong Pebrero, ay winasak din naman ng Indonesia ang isang bangka na mula sa Nigeria na pinaghahanap sa buong mundo para sa illegal na panguhuli ng goldfish. Samantala, pabor naman ang karamihang Pinoy sa diskarte ni Presidente Marcos sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Natuklasan ng isang bagong survey na karamihan sa mga nasa hustong gulang na Pilipino ay sumasangayon sa diskarte ng Administrasyong Marcos sa paghawak ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea.
Dahil ang porsyento ng pag-aproba ay nakakita ng makabuluhang 15% na pagtaas. Mula sa Okta Research noong Webes ay nagsasabi ng tugon ng nasa survey nito para sa ikatlong quarter ng taon ay nagpapakita ng 58% ng mga respondent at sumasang-ayon sa mga patakaran at programa ng gobyerno. Pero sa totoo lang ako, sang-ayon din ako diyan sa mga diskarte ng ating Pangulo tungkol diyan sa issue sa West Philippine Sea, issue natin with China. Napakaganda ng kanyang ginagawa para sa akin, ha? Dahil, mga utol, pinipilit niyang i-maintain yung relasyon natin sa China when it comes to economic status, no, yung mga projects. Pero at the same time, hindi niya binibigyan ng pabor pagpatungkol na doon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, sa mga disputed areas. Pinipilit at talaga sinasabi ito, pinapahayag ito ng ating Pangulo na hindi nila maaagaw ang ating mga teritoryo. And at the same time, habang ayos yung pakikitungo niya sa China, nagpaparating tayo ng mga kaalyado. Pinapalakas natin yung bansa natin. Bukod doon, yung mga kaalyado natin, kumbaga pinipit-pit natin yung pag-tie up natin sa ibang bansa para na rin sa seguridad natin. So napakagandang move yon. Ang ayoko lang, ang hindi ko lang gusto, sa totoo lamang, ito aminin ko na, ang hindi ko lamang gusto doon, yung maximum tolerance doon sa West Philippine Sea nung ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Kasi binobomba, hinaharas, binabangga. Kumbaga, hindi ba pwede tayong bombahin din natin sila pag binomba tayo? Kumbaga gaganti lang tayo. Pero hindi sinasabing violente. Kung binomba tayo, bombahin din natin ng tubig. Yun sa akin. Ha? Pag hinarang tayo, igit natin na hindi nyo kami kailangang harangarin, labang kami sa inyo, kumbaga, kung ano pa man. Pero hindi ko sinasabing bakbakan, okay? Ang ibig sabihin, pag binomba tayo ng tubig, bombahin din natin ng tubig. Yun yung siguro ang gusto ko pwedeng mangyari kasi kawawa naman yung mga personal natin. Para na sa ganun, alam nila na papalag tayo. Kasi kaya nga tayo pinapatuloy na ginaganyan. Kasi nga, hindi natin pinapalagan at hinahayaan lamang natin sila. So anong palagay nyo? Ito yung opinion ko lamang, mga utol. Pero pwede nyong i-comment ang inyong opinion kasi hindi naman natin kabisado kung ano nagiging usapin nila sa loob. Okay? Usapin nila ng Chinese government, mga utol. Pero palagay ko, it's time, diba? Okay, pa-comment na lang inyong opinion. Tuloy na natin to. Mas mataas ito mula sa 43% sa ikalawang quarter survey na isinagawa noong Hulyo. Mula nang manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong katapusan noong Hulyo noong nakarang taon. Nakalikha ang gobyerno ng mahigit 100 diplomatikong protesta sa mga pananalahay ng China sa West Philippine Sea. Ngayong taon lamang ay nakaranas ang mga Pilipino ng mga pananalakay ng China mula sa mga military-grade laser laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at habang inaatake ng mga water cannon. Habang pinapalakas ng mga opisyal ang mga pagsisikap na itaas ang kamalayan sa mga aksyon ng China, inilarawan nila na bilang mapanukso at bullying ang mga aksyon nito. Totoo. Kamakailan lamang ang Pilipinas ay nagsagawa rin ng magkasanib na pagpapatrolya kasama ang United States sa West Philippine Sea. Isang bagay na hindi maganda para sa China. At dahil dito ay inakusahan ng China ang Pilipinas na nag-uudyok ng gulo sa rehiyon. Kagaya niya mga utol, no? Pinapalabas na tayo pa yung gumagawa ng gulo. Samantala sila yung nanggugulo dahil sila yung pumapasok sa ating teritoryo. Unang-una na yun. Tapos gusto nilang palabasin, tayo yung lumilikha pa ng gulo sa West Philippine Sea. Kung hindi ba naman mga tolonggis to mga to, di ba? Okay mga utol, ang sinasabi ko rito, yun yung hakbang ng ating gobyerno. Napakaganda. Pinapatibay natin ang alyansa natin. At the same time, hindi naman natin binabitawan yung ating mga teritoryo. Ngayon, ang naging problema nito ni President Bongbong Marcos, minana niya na. Yung problema na yan, inabot niya na bilang Pangulo. Kumbaga sa mga nakaraang administrasyon, problema na yan. Ngayon lang nag-escalate yung issue kasi lumalaban na tayo. Dati hindi natin napapansin. Unti-unti na palang inuubos nitong China ang ating mga teritoryo. Di ba nakapagtayo na sila ng mga artificial islands? Yun pa, yung isa pa sa mabibigat nating problema, nakakaharapin ng administrasyon. Kasi may mga pwesto na o may mga base na ang China doon sa ibang teritoryo natin. Paano naman pa natin sila papalayasin? Dito nga sa mga teritoryong wala silang artificial island, nahihirapan na tayo silang paalisin. Doon pa kaya sa meron na silang komunidad?
Pero naniniwala pa rin ako na darating ang araw, makukuha natin yung talagang atin. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Gusto nyo ba yung galaw ng ating administrasyon, ng ating Pangulo ngayon? Gusto nyo ba yung ginagawa rin ng China? O, pakicomment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay Welbis PH. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production na kayo nagpapasalamat. So walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ko sa inyo lahat. Pakicomment na lang ang inyong mga opinion.